Nakaparada sa gilid ng kalsada ang truck na yan sa La Paz, Iloilo City nang salpukin ng SUV na matuli ng takbo. Sugatan ng driver at dalawang pasahero ng SUV. Wasak ang sasakyan. Sa investigasyon ng pulisya, nakainom ang mga sakay nito. Posible umanong nakaidlip ang driver. Nahulog mula sa 10-wheeler ang karga nitong container sa Zamboanga City. Pabuti na lang nakaiwas ang mga sasakyan sa kabilang linya. Nagdulot ng pagbagal ng daloy ng trapiko ang insidente. Sabi ng mga otoridad, hindi na ilak ang container sa likod ng truck. Iginit naman ng pahinante na may nakalaylay ng mga kable kaya sumabit ang container. Bago ngayong gabi, nag-ikot si PNP Chief Jose Melencio Nartates at mga tauhan ng NCRPO sa mga terminal sa Cubao ngayong bisperas ng Undas Long Weekend. Ang sitwasyon roon alamin natin sa report ni James Agustin. James? Atom, kasalukuyan nga nag-inspeksyon si PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa ilang bus terminal dito sa Cubao, Quezon City. Unang pinuntahan ang ilang bus terminal sa EDSA na dagsana ang mga pasahero na pauwi sa mga probinsya para sa Undas. Tiningnan niya ang latag ng seguridad at kinausap din ng mga terminal manager. Nasiyahan naman si Nartates sa deployment ng Quezon City Police District. Sabi ni Nartates ay wala naman sila namomonitor na anumang banta, pero naka-heightened alert status ang PNP sa buong bansa. Kapag daw kailangan ng police assistance ay tumawag lang sa hotline 911. Sa buong bansa, mahigit 42,000 PNP personnel ang nakadeploy para sa Undas. Bukod pa sa mga force multipliers yan. Sa Quezon City, magpapatupad ng liquor ban simula mamayang hating gabi hanggang alas 6 ng umaga sa November 1. Sa ngayon ay nandito na sa isang bus terminal si Nartates sa Aurora Boulevard at patuloy yung sinasagawa niyang inspeksyon at pakikipag-ugnayan hindi lamang doon sa mga pasahero dito, maging doon sa terminal manager. Yung manilitas mula dito sa Cubao, Quezon City, balik sa iyo, Ato. Maraming salamat, James Agustin. Ngayong gabi hanggang bukas ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa mga terminal, pantalan at paliparan para sa Undas. Sa PITX, umabot na sa 180,000 ang mga pasahero ngayong araw. Live mula sa PITX, may report si Jamie Santos. Jamie. Atom, gabi na pero sunod-sunod pa rin ang dating ng mga pasahero rito sa PITX para bumiyahe sa kani-kanilang probinsya ngayong Undas. At para tiyakin nga yung seguridad ng mga pasahero rito sa terminal, bukod sa security personnel ng terminal, ay may karagdagang PNP personnel na umiikot sa palibot ng terminal. Kasama ni Russell na uuwi pa Sorsogon ang mga fur babies niyang sina Maui at Gia. Dahil dati na niyang naisasama sa biyahe ang kanyang mga alaga, alam na ni Russell ang mga dapat dalhin para maisakay sila sa bus. May vaccination card sila, then naka-diaper, tsaka may carrier sila. Yung pamasahe namin is same sa tao. Pinapayagan ng mga alagang hayop sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX pero may mga dapat sundin. Ilagay lamang po ito sa tamang carrier, no? At lagyan po ng diaper at siguraduhin natin na hindi po tayo makakaabala sa kapwa nating pasahero. Isa si Russell sa libo-libong pasahero sa PITX na pumalo na sa 170,000 ngayong gabi at inaasahang aabot pa sa peak na 200,000. Pero huwag mag-alala yung mga kababayan natin, meron tayong mga additional units na bibigyan naman ng kaukulang special permits. Sa mga bus terminal sa EDSA Cubao, di pa naman nagkakaubusan ng masasakyan kanina. Handa raw ang mga terminal na inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Simula kaninang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa November 3, pinapayagan ng dumaan ng EDSA ang mga provincial bus para mapabilis ang dating nila sa mga terminal. Kung galing Southern Luzon sa PITX at Pasay Terminal pwedeng huminto. Sa mga terminal sa Cubao naman kung manggagaling ng Central at Northern Luzon. Sa mga biyaheng norte, kailangan magbaon ng mahabang pasensya. Ngayong araw hanggang bukas ang inaasahang bulto ng mga sasakyan sa NLEX. Nagsisimula na ring bumigat ang traffic sa mga expressway papuntang Southern Luzon. Sa parte ng SLEX, dito po sa may Santo Tomas, ngayon po meron na ring traffic build-up sa Santo Tomas exit. At dito sa may Calamba area, sa may Sipit Bridge. Meron pa kasi tayo diyang parang hindi pa tapos yung widening natin dyan. Sa Star Tollway naman po, meron tayo dyan na pwedeng magkaroon ng choke point yung sa may
Lipa exit po. Sa Batangas Port, di pa man dagsa ang mga pasahero, problema na ang kakulangan sa barko. Yung rolling cargos kasi maliit naman kasi ang capacity ng mga barko dito compare sa ibang mga passenger vessels, sa ibang mga ports. Yung pagbalik sa kabila, let's say pag alis dito, matagal bago din bumalik. So naiipon talaga sila dito. Iniimbestigahan ng Batangas Port ang sumbong na may nangikil umano ng 20 pesos na dagdag sa mga fee na legal na sinisingil. Sa NAIA naman, panayang ikot ang Explosives and Ordnance Division at K9 units ng PNP. Walang undas holiday ang airport operation staff, lalo't bukas inaasahan ang bulto ng pasahero na tinatayang aabot sa 1.3 milyon. Mahigpit din ang seguridad sa mga biyahe sa probinsya. Isinailalim sa random drug test ang mga driver at konduktor sa mga terminal sa Baguio City at Ilocos Sur. Sa surprise drug test sa mahigit 100 tsoper at konduktor sa Bacolod City, 6 ang nagpositibo. Kinumpiska muna ang kanilang lisensya habang hinihintay ang resulta ng confirmatory test. Atong paalala sa mga babiyahe, ugaling i-check yung website o social media page nga ng terminal at ng bus na kanilang sasakyan para sa update ng schedule at oras ng kanilang biyahe. At live mula rito sa PITX at yan ang latest dyan. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. Pambabastos umano ang napala ng isang babaeng kukuha sana ng TIN ID sa BIR sa Novaliches, Quezon City. Tinawanan at minaliit daw siya ng empleyadong humarap sa kanya. May report si Mav Gonzalez. Bakit ganyan ang employee niya? Report mo. Ano ba yun? Bakit nasa government kayo? Napaiyak si Nika Kadalin habang nasa opisina ng BIR Novaliches nitong Lunes. Sa halip na magandang serbisyo, minaliit at binastos umano siya ng nakausap niyang BIR employee. Grabe. Grabe. Ang tulong. Pero tayo tao dito. Kwento ni Nika, magpapagawa sana siya ng TIN ID na gagamitin niya sa trabaho matapos na ilang beses mag-error ang online registration and update system. Nung sinabi ko na magpapagawa ako ng TIN ID, tinawanan niya ako na parang may mga kilos din daw ang nakausap niya na parabang nagpipigil ng galit. Tinawanan niya ako, tapos may mga gesture siya guys na yung parang ganun. Sobrang impatient niya. Yung sarcasm, yung parang magmumukha ka talagang bobo. Dapat hindi ko daw maintindihan. Ipinaliwanag daw ni Nika na nag-error ang online registration system ng BIR at ipinakita pang hindi ito gumagana sa kanyang cellphone. Sabi niya, maghintay na lang daw ako. Sabi ko, mga ilang days, weeks po ba ako maghihintay? Sabi niya, hindi ko alam. Sinigyan niya pa ako ng option na kung hindi ka makakapag-antay, sabi niya pumunta na lang daw ako sa National BIR office. Mas nagalit daw ang empleyado nang punahin ni Nika ang trato nito sa kanya. Sabi ko, siguro po kayo kailangan niyo po magpahinga kasi baka po hindi po kayo ready to serve the people. Kung tumaas talaga yung boses niya, ako sabi niya, wala daw akong karapatan para sabihin yun sa kanya. Umalis na lang si Nika na hindi nakakakuha ng TIN ID. Inireklamo na raw ni Nika sa Anti-Red Tape Authority ang nangyari pero wala pa raw silang tugon. Ayon sa BIR Novaliches, terminated na sa trabaho simula November 1 ang inirereklamong empleyado at inisyuhan ng show cause order. Tila nakarelate naman ang maraming netizens sa karanasan ni Nika sa pakikipagtransaksyon sa ilang ahensya ng gobyerno. Nakasaad sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na dapat magpakita ng professionalism at dedikasyon sa trabaho at sa publiko ang mga empleyado ng gobyerno. Dapat ding lahat ng government employee ay magalang at maagap sa pagtugon ng pangangailangan ng publiko. Kung may sumbong laban sa mga government employee, tumawag sa hotline 8888. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umiiwas sa dagsa ng tao kaya maagang bumisita sa Manila North Cemetery ang mahigit 10,000 nating kababayan. Dahil sa inaasahang mahigit 2 milyong dadalaw sa undas, prioridad ang seguridad at kaayusan. May report si Darlene Kai. Mahigit 10,000 tao ang dumalaw sa Manila North Cemetery ngayong araw. Umiiwas kasi sila sa dagsa ng tao. Para hindi rin magsabay-sabay ang para
humaba ng konti oras nila. Pero halos naubos din ang oras ng pamilyang ito dahil hirap silang mahanap ang puntod ng kanilang yumao. Nakakalito din. Yung mga palatandaan namin, hindi na namin maano kung saan na. Ang hinahanap na puntod, tinayuan pala ng bubong ng caretaker. Ginawa na ng bahay nung babantay. Okay lang naman po sa inyo yan? Okay lang po. Nagpapasalamat nga kami dahil andyan sila na nagbabantay. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, inaasahang mahigit 2 milyon ang dadalaw doon ngayong undas. Kinumusta ni Manila Mayor Isko Moreno ang kahandaan ng sementeryo. Mahigpit ang seguridad mula pa lang sa entrada. Taon-taon, walang humpa yung paalala ng mga otoridad tungkol sa mga bawal dalhin sa loob ng sementeryo. Pero talagang taon-taon, hindi pa rin mawawala ng mga susubo. Kaya ilang gamit na yung mga nakumpiska, wala pa yung bisperas at mismong undas. Tulad na lang nitong ilang sigarilyo, mga gamit pampintura, may cutter dito at walis. Hindi na rin kasi pwede yung magsaayos at maglinis ng mga nicho. Paalala naman ng PNP, maging alisto laban sa nakawan. Iwasang magdala ng malaking halaga ng pera. Ingatan din ang mga gadget at huwag ilagay sa likurang bulsa. Naka-heightened alert ang PNP at nasa 50,000 na pulis ang ide-deploy sa buong bansa. We assure na magkakaroon po tayo ng isang mapayapa at ligtas na paggunitan ng undas dito sa North Cemetery. At titignan din po natin kung kailangan po nating magdagdag ng additional na kapulisan po rito. Kayong mga tulisan at tulongges, huwag nyo nang balakin. Kasi baka mamaya magkaroon ng untoward incident. Susunod na November 1, kayo naman ang dadalawin ng mga pamilya ninyo. Hindi ko rin mapipigilan ng taong bayan pagka kinuyog kayo. We don't encourage, but sa galit ng tao, huwag na lang ho. Sinilip din ng alkalde ang mga assistance desk kung saan naglalagay ng libreng wristband sa mga bata para sulatan ng contact details ng kasama nilang nakatatanda. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 7 sa 13 luxury vehicles ng mga diskaya ang ipasusubasta ng Bureau of Customs sa November 15. Kabilang dyan ang Rolls-Royce na 42 million pesos ang halaga at binili raw ni Sara Diskaya dahil sa payo. Ayon sa Customs, di na inaalmahan ng mga diskaya ang pagpapasubasta sa 7. Ila-livestream ang bidding. Gusto namang mabawi ng mga diskaya ang 6 na iba pang luxury vehicle, kaya inalok nilang bayaran ang mga multa. Pinag-aaralan ito ng Legal Division ng Customs. Kaanak ng mga nawawalang sabungero, nag-prayer vigil sa harap ng tanggapan ng Justice Department. Panawagan nila, panagutin ang mga itinuturong sangkot sa kaso. Kami nangangamba dahil nga itong ating gobyerno mukhang nabibilaukan sa flood control projects, malis. Huwag kaligtaan yung panawagan para doon sa mga nawawalang mga sabungero. Legalidad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kino-question sa Korte Suprema. Ayon sa gurong naghain ng petisyon, tila kahawig ang ICI ng Philippine Truth Commission ni dating Pangulong Noynoy Aquino na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Sinisika pa naming kunan ng pahayag ang ICI. 10 outstanding Boy Scouts sa buong bansa pinarangalan. Sila ang mga Boy Scout na nagpamalas ng dedikasyon, integridad at mga konkretong hakbang para sa pagbabago sa kanilang komunidad. Tumanggap sila ng medalya, tropeyo na yari sa engineered bamboo at cash prize na hindi bababa sa 10,000 pesos. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang kapuso personalities ng ibang anyo for Halloween. Vengeful bride si Jillian Ward. Batman villain Harvey Dent, aka Two-Face ang look ni Kylene Alcantara. Slayer clown naman si Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D. Masalamangkang witch si PBB big winner Mika Salamanca. Sina Ashley Ortega, Shuvi Entrata, Roxy Smith at Sky Chua, bihis Bratz dolls. Di rin nagpahuli ang unang Hear It hosts sa kanilang costumes. Ilang yumaong sikat, binisita ng kanilang mga mahal sa buhay. Dumalaw at naglinis si Lotlot de Leon sa puntod ng inang Sinora Honor sa libingan ng mga bayani. Puno rin ito ng bulaklak mula sa fans.
May fans din na nag-alay ng bulaklak at nagpa-picture sa mausoleo ni Fernando Poe Jr. at Susan Roses sa Manila North Cemetery. May QR codes doon na kapag iniskan, mapapanood ang ilang bahagi ng mga pelikula ni The King na napapanood sa FPJ sa GMA. Sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque, may mga bumisita rin sa puntod ni Jan Regala at Helen Vela, Rico Yan, Cherito Solis, dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino. Detalye sa burol ni Eman Atienza, ibinahagi ni Kuya Kim. Iuwi sa Pilipinas ang labi ni Eman at magaganap ang burol mula November 3 hanggang November 4 sa Heritage Memorial Park. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.